Dominant Protector. Credit to the author. 6,841-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Gayunpaman, ang tirahan ni Senior Zhang ay iba sa aming mga ordinaryong estudyante. Mag-isa siyang nakatira kasama ang dean. Patuloy na nagpaliwanag si Remilian. Hindi niya alam kung bakit, pero natatakot siyang baka hindi maintindihan ni Terence. Kung siya man ay nasa Chenjiao Mystic Class Women's Academy, hindi ito magiging maganda. Naiintindihan ko. Isa lang siyang taong nanatili sa academy dahil sa nepotismo. Hindi naman malaking bagay iyon. Casual na ngumiti si Terence, at lalong bumaba ang pagtingin niya kay Jaiho. Hindi nakakapagtaka na magpapakita siya ng ganoong hindi pa kunwering nakamamatay na tingin sa isang taong ngayon lang niya nakilala. Hindi talaga maganda ang takbo ng utak niya. Lahat sila ay spoiled. Malamang na isang maliit na malupit na tao si Jaiho sa Morning Glory Mystic Class Women's Academy, at walang nang ahas na sumuway sa kanya, kaya naman arrogant pa rin siya gaya ng dati. Mamatay ka na, kapatid kong si Remilin, sino ba itong si Terence para sa'yo? Kung isa lang itong walang kwentang tao, sabihin mo sa kanya na umalis na. Labis ang pagkadismaya ni Jaiho sa kanyang puso, ngunit gusto niyang panatilihin ang kanyang magandang asal sa harap ni Remilian. Sa huli, naging masyadong agresibo siya sa kanyang mga salita, na siyang ikinainis ng mga tao. Senior Zhang, ano ang kinalaman mo sa relasyon namin ni Terence? Medyo nadismaya si Remilian. Napakabigat ng puso ni Terence kaya hindi maikumpara si Jaiho sa kanya. Kausap ko si Terence, ikaw ang walang pakialam dito, umalis ka na. Malamig at matigas ang kanyang mga salita. Biglang namutla ang mukha ni Jaiho habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Remilian. Sa katunayan, hindi niya talaga kilala si Remilian. Nakita lamang niya ang maamo at kaaya-ayang anyo ni Remilian at inisip na ito ay isang mahinang babae. Gayunpaman, si Remilian ay isang babaeng malambot sa labas ngunit malakas sa loob. Nang masugitan si Terence, hindi niya ito iniwan at iniligtas pa. Kaya nang gusto ni Jaiho na iwan ni Remilian si Terence, agad niyang ipinahayag ang kanyang saloobin gamit ang kanyang force field. Jaiho, di ba? Matagal na kaming hindi nagkikita ni Remilian. Pwede ba tumigil ka na sa pagiging sagabal dito? Umangat ang mga labi ni Terence habang nakatingin kay Jaiho, mayroon kaming ilang pribadong bagay na pag-uusapan. Umalis ka na. Nanginig ng ilang beses ang mukha ni Jaiho. Muntik na siyang sumabog pero kailangan niyang alalahanin ang imahe niya sa harap ni Remilian. Napadilat na lang siya at tinitigan si Terence, inapakan ang mga paa, at umalis. Muntik nang humagalpak sa tawa si Terence, ang galing ng pag-apak ni Jaiho. Marahil ay buong araw na nagkakagulo ang ugok na ito sa Women's Academy, kaya hindi niya namamalayang naimpluwensyahan siya nito. Masasabing wala sa matinong pag-iisip ang dekano ng Pride Mystic Women's Academy sa umaga para makaisip ng ganoong masamang ideya. Mukhang niloloko niya ang apo niya, pero ang totoo, sinaktan niya pala ito. Bilang punong guro ng Mystic Class Women's Academy sa umaga, hindi imposibleng makapasok si Jaiho sa isa sa nangungunang 3 paaralan. Kung mangyari iyon, magiging ibang-iba ang kinabukasan ni Jaiho. Terence, huwag mo siyang sisihin, isa lang siyang batang spoiled. Humingi ng paumanhin si Remilian kay Terence, natatakot na magalit si Terence, ang tagal na nating hindi nagkita, kumusta ka na? Huwag na nating pag-usapan si Jaiho. Ayos lang ako, kumusta ka na? Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay at ngumiti kay Remilin, kung titingnan mo ang iyong hitsura, dapat ay maayos ka naman. Mabuti na lang at mabilis na lumakas ang iyong lakas. Nasa yugto ka na ng pagbukas ng bundok. Hindi ba't nasa yugto ka na ng pagbukas ng bundok? Kahit matagal ko nang inaasahan na mararating mo ang yugtong ito, medyo ayaw ko pa ring makita ito ng sarili kong mga mata. Kumunat ang noo ni Remilian at nagpakita ng isang magandang ekspresyon, masyado akong nag-cultivate. Akala ko malalampasan kita, pero hindi ko inaasahan na hindi pa rin ako kasing galing mo. Hindi kasing taas ng kay Terence ang kanyang lakas, at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay mas mababa pa kaysa sa kay Terence. Malinaw na malinaw kay Remilian ito, ngunit masaya pa rin siya. Mas masaya si Terence habang mas malakas siya. Swerte lang ako.
Marami akong hindi inaasahang engkwentro, kaya mabilis na bumuti ang lakas ko. Naging mapagkumbaba si Terence sa unang pagkakataon, at sinimulan niyang ikwento kay Remilien ang tungkol sa buhay nito pagkatapos nilang maghiwalay. Nakinig ng may malaking interes si Remilien at paminsan-minsan ay nagtatanong ng ilang mga katanungan. Matagal nang hindi nagkikita ang dalawa, ngunit hindi naman sila nagkakalayo. Terence Jr., napaka-masigasig mo. May natali ka sa paaralan, at ngayon nandito ka para makipag-ugnayan sa Diyosa na si Remilien mula sa Chengzhou Mystic Class Women's Academy. Habang nag-uusap sina Terence at Remilien, lumapit si Elaine at sarkastiko na sinabi, sa tingin ng senior sister, hindi nakakapagtaka na hindi mo siya gusto. Iniisip ko lang kung alam ba ng diwatang si Remilien ang tungkol sa pag-iral ni Natalie. Terence, sino ang babaeng ito? Bakit may maasim na amoy sa buong katawan mo? Kumurap si Remilien at isang kakaibang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. May isang taong katulad ni Jaiho na siyang ate ng advanced class ng ating academy. Hindi mo siya kailangang kilalanin, hindi siya masyadong matalino. Gumalaw ang mga daliri ni Terence sa kanyang sentido, at namula ang mukha ni Elaine. Hindi niya alam ang gagawin. O isang atake. Kalimutan na natin ito. Sa sandaling ito, dumating na sina Norwan, Jace, at Devon. Hindi magkasundo ang apat kay Terence at natural lamang na magkakampi sila. May mga iniisip si Elaine tungkol kay Terence, ngunit hindi ito pinahalagahan ni Terence, kaya kinamumuhian niya ito ngayon. Terence, kailangang manatiling magkakasama ang grupo. Palagi kang kumikilos ng mag-isa, at lalo lang tayong nahihirapan. Hindi mabasa ni Norwan ang nasa isip ni Elaine, kaya malamig niyang sinabi kay Terence, kung kikilos tayong lahat ayon sa gusto natin, mas mabuti pang magbuwag na lang agad ang student recruitment team. Terena, pumunta tayo sa ibang lugar para mag-usap. Nakakainis talaga ang mga to. Hindi sila maabala ni Terence. Wala na sila sa paaralan, pero hindi niya sila basta-basta mapapagalitan. Ang recruitment team ang kumakatawan sa paaralan ng Feiyang, at kung magsisimula sila ng internal na away, nakakahiya ito para sa paaralan. Nakita ni Remilien na hindi man lang sila ipinakilala ni Terence sa isa't isa at naunawaan niya na walang magandang relasyon ang mga taong ito kay Terence. Dahil ganoon nga, natural lang na hindi maganda ang impresyon ni Remilien sa kanila. Agad siyang naglakad papunta sa tabi ni Terence at lumingon para sabihin, gusto naming pag-usapan ang ilang personal na bagay. Huwag mo kaming istorbohin. Nagdilim ang mga mukha ni Norwan at Elaine, ngunit sina Remilien at Terence ay papunta sa recruitment team ng Morning Glory Mystic Class Women's College, kaya hindi sila makasunod sa mga ito. Terence, anong nangyayari sa inyo? Pagkatapos maglakad ng ilang sandali, nagtatakang tinanong ni Remilien si Terence, kung titingnan ang kanilang lakas, nasa yugto pa lang sila ng pag-angat ng bundok. Malamang ay tinuruan mo na sila ng leksyon dati, di ba? Ang talino mo, tama ang hula mo. Nagkibit balikat si Terence habang nakangiti, pareho silang mga tao. Mahilig silang mangasar walang dahilan. Dapat silang bugbugin. Kung hindi sila matalo ng kabilang panig, sila ang bubugbugin ng kabilang panig. Makakakilala ka ng ganitong klaseng tao saan ka man magpunta. Mag-ingat ka na huwag magpaloko sa kanila. Paalala ni Remilien ngunit hindi niya ito isinapuso. Tutal, si Terence ay isang nangungunang master sa lakas at karunungan. Halos imposible para sa isang normal na mountain opening master na magplano laban sa kanya. 6,842. Huwag kang mag-alala, hindi ako mahuhulog sa patibong nila. Siya nga pala, may balita ka ba tungkol sa ilan pa? Nagtanong si Terence tungkol sa ibang mga babae. Hindi sila nag-aral sa iisang paaralan sa Golden Class C, pero naging matalik pa rin silang magkaibigan dahil kay Terence, at paminsan-minsan ay nag-uusap sila. Hindi pa tayo nagkakaroon ng komunikasyon simula nang makarating tayo sa lugar ng Mystic Division C. Dapat ay maayos naman ang kalagayan niya. Medyo nahiya si Remilien. Pagkatapos makapasok sa Mystic Division C Academy, nag-focus siya sa paglilinang, kaya naman lalong bumuti ang kanyang lakas. Ito rin ang karaniwan para sa lahat ng mga estudyanteng nagmula sa lugar ng Golden Sea. Ang mga kondisyon sa pagsasanay sa lugar ng Mystic Sea ay mas mainam kaysa sa lugar ng Golden Sea. Hanggat handa silang magtrabaho ng husto, magkakaroon sila ng matinding pag-unlad sa loob ng 1 o 2 taon.
Bakit gustong pumasok ng mga tao mula sa Golden Division sa Mystic Division? Ito ang dahilan. Medyo nadismaya si Terence, pero hindi niya masasabing wala siyang pakialam kay Remelin. Isang taon na siyang nasa Mystic Division, at wala man lang siyang oras para hanapin si Melissa at ang iba pa. Terence, iyan ang recruitment team ng Morningstar Mystic Division. Tara, tanungin natin sila. Lumingon si Remilien sa paligid at nagliwanag ang kanyang mga mata. Itinuro niya ang isang grupo ng mga tao at sinabing, siguro may balita sila tungkol kina Melissa at Minerva, pero mukhang wala sila sa listahan. Gumaan ang loob ni Terence, hindi niya alam kung kumusta na sina Melissa at Xiao Tao, pero magandang balita iyon. Pagkatapos makadaan ang dalawa, ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamay at tinanong ang isang binata na nakaputi, "Kumusta? Ako ay isang estudyante mula sa paaralan ng Feiyang. Mayroon akong dalawang kaibigan sa Morningstar Mystic Division. Matagal ko na silang hindi nakikita, kaya gusto kong magtanong tungkol sa kanilang sitwasyon. Ayos lang ba iyon?" Ngumiti ang binata na nakaputi at tumango kay Terence, saka magalang na ikinuyom ang kanyang kamao kay Remilien. Dahan-dahan niyang sinabi, ayos lang, lahat naman ay may mga kaibigan at kamag-anak sa ibang mga akademya, normal lang na magtanong-tanong. Sino ang gusto mong tanungin? Baka hindi ko alam ang lahat. Lumapit din sa kanya ang ilan pang mga lalaki. Karamihan sa kanila ay nakakita na sa magandang si Remilien at gustong mapalapit dito. Dalawa sila sa mga kaibigan ko, ang isa ay si Melissa, ang isa naman ay si Minerva, narinig mo na ba sila? Ngumiti si Remilien ng matamis at ang kanyang magagandang mata ay tumingin sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Gusto kong malaman kung kumusta na sila. Kilala ko si Junior Sister Minerva. Isa siyang sikat na henyo sa ating akademya. Kasalukuyan siyang nasa isang liblib na lugar bilang paghahanda sa pagpasok sa yugto ng paglikha ng mundo. Kung hindi, tiyak na magkakaroon siya ng lugar sa recruitment team sa pagkakataong ito. Tila mas mataas ang katayuan ng binata na nakaputi, kaya walang nakipag-away sa kanya para magsalita. Tungkol naman kay Melissa. Hindi pamilyar ang pangalang iyan, parang hindi ko pa naririnig iyon dati. May nakakakilala ba sa kanya sa inyo? Umiling ang iba sa nagtatanong na tingin ng lalaki, indikasyon na hindi pa nila naririnig ang tungkol kay Melissa. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Terence, medyo nakaramdam ng pagkabalisa. Tama lang, ang talento ni Melissa ay hindi mas mababa kaysa kay Minerva, kaya walang dahilan para sumikat si Minerva habang nanatiling hindi kilala si Melissa. Kahit mahina si Melissa, maganda pa rin siya. Tulad ng kung paano nakakuha ng atensyon si Remilien dito, tiyak na magiging sentro ng atensyon si Melissa sa Morningstar Mystic Division. Lalo na ang mga lalaking estudyante, walang paraan na hindi nila malalaman ang tungkol sa kanya. Remilien, talagang pumunta ba si Melissa sa institusyon ng mga practitioner ng Morningstar Mystic Class kasama si Minerva? Kumunat ang noo ni Terence at lumingon, o kaya naman ay nag-aaral si Melissa sa ibang paaralan. Puno ng pagkalito ang magandang mukha ni Remilien. Hindi niya namamalayang umiling siya at sinabing, hindi maaari, magkasama silang pumunta sa Morningstar Mystic Class Practitioners College. Walang pag-aalinlangan yan. Hindi alam ni Terence ang gagawin, paano nangyari ito. Nang mabanggit si Minerva, ang mga lalaki mula sa Morningstar Mystic Division School ay tumingin sa kanya ng may paghanga. Kung magkasama sina Melissa at Minerva, imposibleng walang makakaalam. Parang sa paaralan ng Feiyang lang, noong kasama pa ni Terence si Natalie. Alam ng mga nakakakilala kay Terence ang tungkol kay Natalie, o ng mga nakakaalam tungkol kay Natalie ang tungkol kay Terence. Pasensya na, maaari ko bang itanong kung nasaan ang iyong guro? Gusto ko sanang magtanong, baka malaman ng guro. Hindi nawalan ng pag-asa si Terence, ang mga estudyanteng ito ay malamang nakapantay ng mga nasa advanced class. Malamang na hindi nila masyadong binigyang pansin ang mga nasa intermediate class, at hindi nila kilala kung sino si Melissa. Gayunpaman, iba ito para sa mga instructor. Ang mga estudyante sa akademya ay karaniwang may kaunting kaalaman tungkol dito. Sa pagkakataong ito, pinamumunuan tayo ng isang elder ng academy. Mayroon ding dalawang guro na namamahala sa mga usaping logistic. Hindi nila pamilyar ang mga estudyante. Natatakot ako na hindi mo masyadong maitatanong ang tungkol sa iyong kaibigan.
May ekspresyon ng paghingi ng tawad ang binata na nakaputi, pero syempre, kadalasan ay para kay Remilian iyon. Wala siyang pakialam sa gagawin ni Terence. Ayaw sumuko ni Terence at iginiit niyang makipagkita sa mga elder at mentor ng Morningstar Mystic Division. Lumabas na sila nga pala ang sinabi ng lalaking nakaputi, wala silang alam tungkol sa mga estudyante. Nakarinig na sila ng isang napakatalinong tulad ni Minerva, pero wala silang impresyon kay Melissa, na kahit kailan ay hindi pa nila naririnig. Paano nangyari ito? Hindi ba't nasa Morningstar Mystic Division si Melissa? Kung gayon, saan siya pupunta? O may nangyari ba kay Melissa? Pagkatapos umalis sa recruitment team ng Morningstar Mystic Division, puno ng pagkadismaya ang mukha ni Terence. Hindi niya mapigilan ang pag-aalala para kay Melissa. Gusto kong pumunta sa Morningstar Mystic Class Practitioners College at alamin ang higit pa tungkol kay Melissa. Ano sa tingin mo, Melissa, mamatay ka na? Sa tingin ko dapat kang kumalma. Hinawakan ni Remilian ang kamay ni Terence at tumingin dito, aalis ang recruitment team ngayon. Wala ka ng oras para bumalik sa Morningstar Mystic Division School. Kahit na pumunta ka, ano pa ang magagawa mo? Kumurap si Terence, ngunit tumango rin. Kung pupunta ka kay Melissa, baka wala kang makuhang balita. Ang tanging nakakaalam ng katotohanan ay si Minerva, at siya ay nasa closed-door cultivation. Hindi mo basta-basta maaaring pilitin ang iyong sarili na lumabas, hindi ba? Kahit na gusto mo, hindi papayag ang Morningstar Mystic Class School. May katuturan ang sinabi ni Remilian. Gagawin ng bawat akademya ang kanilang makakaya upang protektahan ang kanilang mga mahuhusay na disipulo. Kung pupunta siya roon ngayon, tiyak na hindi niya makikita si Minerva. Naiintindihan ko. Mukhang makakapunta lang tayo sa Morningstar Mystic Division Academy pagkabalik natin mula sa Yellow Division. Sa oras na iyon, dapat ay natapos na ni Minerva ang kanyang closed-door cultivation. Walang magawang umiling si Terence, tinanggap ang resulta. Alam mo ba kung saang kolehiyo nag-aral si Nika? Si Melissa mula sa Morningstar Golden Class Academy hanggang sa Morningstar Mystic Class Academy ay nasa panganib, si Nika kaya ay masasaktan din. 6,843. Ito ang nobya ni Terence, dapat sana ay hinanap niya ito noong una pa lang siyang pumasok sa klase ng Mystic, pero matagal na niya itong ipinagpapaliban hanggang ngayon. Pumasok si Nika sa isa sa mga nangungunang paaralan, ang paaralang Clearstream. Iniisip ko kung sasama ba siya sa pagkakataong ito. Tumingin si Remilian sa recruitment team at nagpatuloy, hindi pa dumarating ang mga tao mula sa Clearstream School. Pwede natin silang puntahan at tanungin kapag dumating na ang oras. Naisip ni Terence na pamilyar ang pangalan, at dumilim ang kanyang mukha habang iniisip ito. Hindi ba't paaralan ito ni Yongming? Kung malalaman ni Yongming ang tungkol sa relasyon ni Terence at Nika, mahihirapan ang babae. Noong nakaraan, sigurado si Yongming na si Terence ang pumatay sa apo niya. Sinabi pa niya na papasok siya sa paaralan ng Feyang kasama ang iba pang mga paaralan sa alyansa at ang mga maharlikang pamilya na nasangkot sa sunog. Malamang dahil hindi pa niya natatapos ang kanyang gawain, kaya medyo mapayapa ang buhay ni Terence nitong mga nakaraang araw. Pero kung maglalakas loob siyang pumunta sa recruitment team at sabihin sa kanila na hinahanap niya si Nika, magiging mas malala ang sitwasyon. Mamatay ka, hihingi ako ng tulong mo. May conflict ako sa dean ng Clearflow School. Kapag nalaman niya ang relasyon ko kay Nika, tiyak na mahihirapan ang matandang iyon para sa kanya. Binabaan ni Terence ang kanyang boses, medyo nahihiya. Naiintindihan mo ang ibig kong sabihin, kaya dapat mo akong tulungan na ilihim ito. Ang dami mong kaaway. Kaya mo pang saktan ang principal ng isang pangalawang klaseng top school, tapos komportable ka pa rin sa buhay. Hindi napigilan ni Remilian ang mapayuko, humanga sa kakayahan ni Terence na makasakit ng damdamin ng mga tao. Hindi ko siya sinaktan. Gusto niya lang akong sisihin sa krimen. Inosente ako. Walang magawang ibinuka ni Terence ang kanyang mga kamay, ako lang ang nakaligtas sa operasyon ng espiritual na apoy ng langit at lupa, kaya si Yongming, ang matandang iyon, ang siyang sumisisi sa pagkamatay ng kanyang apo. Nabalitaan ko na ang tungkol sa operasyon ng espiritual na apoy ng langit at lupa. Kaya ikaw ang sangkot dito, at ikaw lang ang nakaligtas. Nagulat at natakot si Remilian. Sinasabing walang sino man sa mga lumahok sa operasyon ng sunog ang nakaligtas, ngunit si Terence lamang ang nakaligtas.
Maswerte ako at hindi ako nakulong sa loob. Ipinaliwanag ni Terence ang sunog sa simpleng paraan, yung tipong hindi na kailangang sabihin pa kahit kanino. Hindi nagtanong si Remille ng mga detalye, at wala ring sinabi sa kanya si Terence. Kung magtatanong siya, baka sabihin ni Terence ang totoo. Nandito na ang mga tao mula sa Clearstream School. Maghahanap ako kay Nika. Terence, bumalik ka at hintayin sila. Hahanapin kita mamaya. Isa na namang malaking lumilipad na spirit beast ang lumapag, at agad na nakilala ni Remille ang logo ng Clear Flow School. Pinalis niya si Terence at nagtanong tungkol kay Nika. Bumalik si Terence sa paaralan ng Feyang gaya ng sinabi sa kanya, at naabutan siya ni Remille pagkatapos. Tila nakuha na niya ang gusto niya. Terence, narinig ko na si Nika ay talagang nasa Clearstream School, at maayos naman ang kalagayan niya. May ngiti sa labi si Remille na natuwa. Tuwang-tuwa siyang matulungan si Terence, hindi nakapasok si Nika sa recruitment team ngayon, pero isa pa rin siya sa mga kandidato. Nabalitaan kong na closed-door cultivation din siya. Hindi ko alam kung totoo. Nakahinga ng maluwag si Terence at tumango ng nakangiti. Nagsikap ka. Mukhang kailangan ko pang pumunta sa Clearstream School para makita kung kumusta na si Nika. Kung si Yongming, ang matandang lalaking iyon, ay maglalakas loob na pahirapan si Nika, wawasakin ni Terence ang paaralan. Sasamahan kita kung ganoon. Matagal ko na silang hindi nakikita. Matapos magayos sina Remille at Terence, tinawag na sila ng magkabilang panig para magtipon, kaya nagpaalam na ang dalawa. Bagamat hindi pa lahat ng mga recruitment team ng mga estudyante ay dumating, marami-rami na sila. Punong-puno na ng mga tao ang hanay ng mga teleportasyon, kaya malapit nang magsimula ang teleportasyon. Bumalik si Terence sa pangkat ng paaralan ng Feyang at sila na ang maya-maya. Tumapak siya sa pormasayo ng teleportasyon at bumalik sa lugar ng Golden Class nang may kislap. Magsama-sama kayong lahat. Ipamahagi natin ang mga gawain. Bilang pinuno ng recruitment team, natural lang na si Waga ang magbigay ng mga utos pagdating nila sa Golden Class area. Sa pagkakataong ito, 18 kami. Iba-iba ang misyon ng bawat isa at kailangang pumunta sa iba't ibang academies para pumili ng mga estudyante. Kaya, dapat maging alerto ang lahat at huwag magpatalo sa mga tao mula sa ibang academies. Kinamot ni Terence ang kanyang baba, kinakalkulo kung gaano karaming libreng oras ang natitira sa kanya. Marami pa siyang dapat gawin sa dagat ng mga Golden Class. Bawat isa sa atin ay bubuo ng isang pansamantalang pangkat ng mga recruitment kasama ang mga estudyante mula sa ibang mga akademya upang kumuha ng mga estudyante mula sa mga akademya sa lugar ng Yellow Sea. Para sa pagiging patas, magpapalabunutan tayo para magpasya kung aling akademya ang papasukin. Handa na si Waga. Habang nagsasalita siya, inilabas niya ang isang maliit na kahon na gawa sa papel na naglalaman ng humigit kumulang 20 piraso ng papel. Hindi na ginamit ni Terence ang kanyang sentido espiritual para basahin ang mga nakasulat sa papel. Maliban sa kanya, wala nang ibang naglakas loob na mandaye sa harap ni Waga, kaya mabilis na natapos ang seremonya. Binuksan niya ang dyaryo at nakita ang mga pangalan ng 2 paaralan. Malinaw na ang misyon ni Terence ay magpatala ng mga estudyante sa 2 paaralang ito. Tila madali lang naman. Pero parang pamilyar kay Terence ang pangalan ng unang paaralan sa pahina. Ding City School pala iyon. Saan niya nga ba ito narinig o nakita dati? Marahil ay may mga kakilala siya sa loob. Itinago ni Terence ang sulat at iniisip kung saang paaralan pupunta si Remille. Mas makabubuti kung sabay silang makakaalis. Sa kasamaang palad, hindi ganoon kalaki ang tsansa. Hindi inisip ni Terence na ganoon kaganda ang kanyang swerte. Sige, may kanya-kanyang destinasyon na ang bawat isa ngayon. Kapag tapos na kayo sa inyong mga gawain, malaya na kayong gawin ang gusto ninyo, pero tandaan ang araw ng pagbabalik, huwag kayong magpakabaliw at huwag nang bumalik sa mistiko na dibisyon. Nasa inyo na yan. Tumawa si Waga at nagsalita ng isang bagay na sa tingin niya ay interesante, ngunit sa kasamaang palad, walang sumuporta sa kanya. Tahimik na pinanood siya ng lahat na tumawa ng nakakaloko. Labis ang kalungkutan ni Elaine. Akala niya ay masusundan niya si Terence, ngunit kailangan niyang umalis ng mag-isa. Hindi niya man lang maisama si Norwan, lalo na si Terence. Sa mga darating na araw, kakailanganin niyang umasa sa kanyang sarili para matapos ang misyon.
Ang tanging magandang balita ay napakabilis ng kalat-kalat na recruitment. Pagkatapos nilang makumplito ang kanilang mga gawain, malaya na silang gawin ang anumang gusto nila hanggang sa magsimula ang kompetisyon sa pagpili sa Golden Class C area. Susunod, hahanapin ng lahat ang sarili nilang assembly point. Magkikita tayong muli bago magsimula ang kompetisyon. Malinis at diretsong inanunsyo ni Waga ang pagbuwag, sinabihan ang lahat na maghanap ng iba pang miyembro ng student recruitment team na may parehong pag-iisip. Ito ay isang napakadirektang paraan ng pagsasama-sama ng mga bagay-bagay. Hindi muna hinanap ni Terence ang tagpuan. Hinanap niya si Remilien para kumpirmahin ang destinasyon nito. 3,844. Terence, babalik na ako sa Golden Class Girls Academy, saan ka pupunta? Medyo nadismaya si Remilien. Gusto niyang sumama kay Terence, pero hindi niya matatanggihan ang paaralan niya. Ang pinaka-nakakainis ay ang mga estudyante mula sa Golden Class Girls Academy. Kung papasok sila sa Mystic Class Ocean, 79% sa kanila ay direktang papasok sa academy at hindi sa ibang paaralan, kaya naman hindi talaga tumatanggap ang lugar na ito ng mga recruitment team mula sa ibang paaralan. Sa madaling salita, walang paraan para sumama si Terence kay Remilien. Gusto kong pumasok sa Ding City Academy. Nakaramdam din si Terence ng kawalan ng magawa. Iniisip pa rin niya ang makipagpalitan ng misyon sa ibang tao para makasama si Remilien sa paglalakbay, ngunit ngayon ay imposible na talaga. Ding City Academy. Nagkataon lang, pupunta rin ang batang Panginoong ito sa Ding City Academy, magkakilala tayo sa daan. Si Jaiho, na ilang hakbang lang ang layo kay Remilien, ay nakikinig ng palihim. Agad niyang nginitian si Terence, at mukhang ayaw niyang mapalapit kay Terence. Nagkataon lang. Kumunat ang noo ni Terence. Sasabihin na sana niya na gusto niyang paalisin si Elaine at ang iba pang mga nakakainis na lalaki nang dumating ang isa pa. Bakit ang hirap makakuha ng katahimikan? Junior Brother Linford, dahil papunta rin tayo sa Ding City Academy, hanapin natin ang lugar na pagtitipunan. Huwag na tayong magtagal pa at umalis na tayo. Gustong hilahin ni Jaiho si Terence palayo, halatang ayaw na niyang makausap pa si Terence si Remilien. Iwinagayway ni Terence ang kanyang kamay at hinaampas palayo ang kamay ni Jaiho. Hindi niya kailangang maging mabait sa mga taong galit sa kanya. Una, hindi ako ang iyong nakababatang kapatid, kaya huwag mo akong tawaging ganyan. Pangalawa, mamatay ka na at mayroon pa akong dapat pag-usapan. Kung gusto mong umalis, gawin mo na at huwag kang manghimasok sa aming daan. Pangatlo, hindi tayo magkakilala, kaya huwag mo akong hawakan. Ayoko kapag ginagawa iyon ng mga estranghero. Nandilim ang mukha ni Jaiho nang maging isang sampal sa mukha niya ang mga sinabi ni Terence. Terence, magaling ka, maaalala kita. Pinaikit ni Jaiho ang mga mata niya kay Terence at itinuro ito. Tinadyakan niya ang paa niya at tumalikod para umalis. Bukod sa lahat ng iba pa, medyo prangka lang ang sinasabi ng babaeng ito, medyo kontento na si Terence doon. Terence, hindi naman masama si Jaiho, isa lang siyang malaking bata na masyadong na-spoiled, sana maging mas mapagpatawad ka. Pagkatapos nilang maglakad palayo, pinigilan ni Remilien ang kanyang tawa at sinabi kay Terence, kung gusto mo siyang turuan ng leksyon, tandaan mong huwag kang gagamit ng masyadong puwersa, dahil iiyak siya sa harap mo. Akala ko may sasabihin kang maganda para sa kanya, pero hindi. Ngumiti si Terence. Humajejek si Remilien, pero hindi niya inakalang samobra na pala ang sinabi niya kay Jaiho. Sa oras na ito, nagsimula nang magtipon ang lahat ng pansamantalang grupo, at wala nang gaanong oras para sa kanilang dalawa. Kaya, mabilis na bumulong si Remilien ng ilang salita kay Terence, nagtakda ng oras para sa pulong, at pinanood si Terence na umalis. May 4 na taong naghihintay na sa kanila sa pansamantalang lugar ng pagtitipon ng mga bagong estudyante ng Ding City College. Hindi nakakapagtaka na kinailangan silang i-teleport dito nang magkakasama sa lugar ng Mystic Division C. Ito ay dahil ang iba't ibang kolehiyo ay kailangang bumuo ng mga pansamantalang grupo. Bukod kay Jaiho, na mukhang malungkot na parang may utang sa kanya ang lahat ng milyon-milyong kristal, mayroon ding 2 lalaki at 1 babae.
Lahat sila ay mga kabataan, karamihan ay mga estudyante mula sa kani-kanilang mga akademya. Nandito na ang lahat. Tayong 5 ang unang batch ng mga estudyanteng papasok sa Ding City College. Pagkatapos niyan, sabay-sabay tayong pupunta sa Hangwo College. Magpakilala muna tayo. Dahil magkakasama na tayo sa hinaharap, dapat ay magkakilala na tayo. Tila may magandang personalidad ang nag-iisang dalaga, nagpakilala siya nang makita niya si Terence. Ako si Rosalind yang mula sa Lingfei College. Ingatan mo ako sa hinaharap. Naantig ang puso ni Terence. Noong huling beses na pumunta siya sa lugar ng Golden Class C, may isang young jadeite ng paaralang Lingfei na may magandang relasyon kay Terence. Hindi niya alam kung ano ang relasyon nito kay Rosalind, ngunit mukhang magkamukha ang dalawa, maliban sa pagkakaiba ng edad. Marahil siyang Faysite ang nakatatanda kay Rosalind. Malamang na hindi sila mag-ina. Pareho silang may apelyidong Yang, kaya malamang na magkatiya sila. Ako si Jaiho mula sa Morning Pride Mystic Class Women's Academy. Sinaman ang tingin ni Jaiho si Terence. Hindi siya nagpapakilala, pero parang nakikipag-away siya. Medyo kakaiba ang ekspresyon ng ibang tao. Si Jaiho ay nagmula sa isang espesyal na lugar. Kung sinabi iyon ni Rosalind, wala namang problema. Lalaki ang estudyante ng Girls Academy, isa nga itong biro, hindi niya alam kung may balak ba ang mga nakatataas sa Mystic Class Girls Academy sa umaga para gumawa ng ganitong kaayusan. Naisip ni Rosalind sa sarili, kung ako yun, malamang hindi ko napipiliing mag-cultivate sa Morning Pride Mystic Class Women's Academy matapos kung makita ang ganitong hindi maaasahang kaayusan. Ang atensyon ni Jaiho ay nasa kay Terence, kaya hindi niya napansin ang kakaibang tingin sa mga mata ng lahat. Kung hindi, magagalit na naman siya. Ahem, ako si Junwoo mula sa Morning Star Mystic Division. Magkaibigan na tayong lahat simula ngayon, kaya kung kailangan mo ng tulong, lumapit ka lang sa akin. Ang nagsalita ay ang binata na nakatayo sa tabi ni Jaiho. Medyo hindi natural ang ekspresyon ng mukha niya dahil maraming tao ang nagkakamali sa dalawang paaralan, ang Morning Star at Morning Pride, kaya naman dahil nasa unahan si Jaiho, medyo nahiya si Junwoo. Ang ganda sana kung ang pagmamalaki ng umaga ay nagpadala ng isang magandang babae. Tulad ng diwatang si Remilian. Ngumiti si Terence at tumango kay Junwoo. May kutob siya sa lalaking ito. Nang humingi siya ng impormasyon kay Remilian, isa si Junwoo sa mga taong nasa gilid. Hindi na rin bago kay Terence si Junwoo. Kasama niya si Remilian, at tinanong pa niya ang diyosa ng kanilang paaralan, si Minerva. Imposibleng hindi niya mapansin si Terence. Ngumiti at tumango ang dalawa, tila nagkakaintindihan na. Medyo hindi nakangiti ang ikatlong binata at sinabing walang emosyon, malinis ang daloy ng paaralan, Jude. Kumurap si Terence, nagkataon naman. Lahat naman ng paaralang may koneksyon siya ay nakasalubong niya pala. Ayos lang ang young jadeite ng Lingfei College, dahil hindi sila masyadong magkakilala. Sa panig ni Jaiho ay si Remilian, sa panig ni Junwoo College ay sina Melissa at Minerva, at mas komplikado ang panig ni Jude, kasama ang kanyang kaaway na si Yungming at ang kanyang fiancé na si Nika. Nakakatuwa talaga ang bagay na ito. Naisip niya kung ano ang mangyayari kung magtipon-tipon silang 5. Ngumiti si Terence nang sumagi sa isip niya ang ideyang iyon. Casual niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao, ako si Terence ng paaralang Feiyang. Kung handa kang makipagkaibigan sa akin, magkaibigan tayo. Sa madaling salita, kung sino man ang gustong maging kaaway ko ay kaaway ko. Kumaibat ang sulok ng mga mata ni Jaiho, at dumilim ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Terence. Malamang ay iniisip niya kung paano papatayin si Terence. Ikaw si Terence. Nabalitaan ko na ang tungkol sa iyo, ikaw ang pinakamakapangyarihang henyo sa huling rehiyon ng Golden Sea. Hindi ko inaasahan na sasali ka sa recruitment team ngayong taon. Isa kang tunay na henyo, kahanga-hanga. Nagliwanag ang mga mata ni Rosalind habang tinitingnan si Terence mula ulo hanggang paa. 6,845. Bilang isang batang babae, ang mga salita ni Rosalind ay nagpapakita lamang na siya ay talagang prangka. Binyubyola mo ako. Swerte ko lang talaga. Mapagkumbabang ngumiti si Terence at nagpatuloy, may relasyon ba si Miss Yang sa instructor ng paaralan ninyo na si Ferdy Yang?
Malaki ang utang na loob ko kay Instructor Yang Emerald sa pag-aalaga sa akin noong nakaraang Golden Sea Area Selection, at hindi ko pa siya napagpasalamatan ng maayos. Natatandaan mo pa ba ang tiyahin ko? Napakakonsensya mo talaga. Hindi naman masama. Maliwanag na ngumiti si Rosalind. Bagamat hindi siya kasing ganda ni Remilian, ang kanyang ngiti ay nakasisilaw pa rin. Isa rin siyang pambihirang kagandahan. Lihim na masaya sina Junwoo at ang iba pa. Mas magiging masigla sana ang biyahe kung may kasamang magandang babae. Kung lalaki lang ang kasama ng buong grupo, magiging nakakabagot. Terence, dahil kilala mo na ang tiyahin ko, magkaibigan na tayo ngayon. Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Ikinumpas ni Rosalind ang kanyang kamay, direktang itinuring si Terence bilang isang mabuting kaibigan, dapat kang magpasalamat sa tiyahin ko. Magpapasalamat ako sa iyo sa ngalan niya. Pagkatapos, tatanggapin ko ang lahat ng iyong pasasalamat sa ngalan niya. Hindi mapigilang mapangiti ni Terence, napaka-interesante ng babaeng ito, at masarap sana kung magiging kaibigan ko siya. Pero huwag kang umibig sa akin. May gusto na ako sa isang tao. Kapag umibig ka sa akin, mabibigo ka. Hindi itinuring ni Rosalind si Terence bilang isang tagalabas at nagsimulang magbiro. Haha, huwag kang mag-alala, Rosalind, pangako ko na hindi ka mahuhulog sa akin ni Terence. Sumali si Junwoo sa usapan. Bakit nga ba? Hindi kaya ako, si Rosalind, ay hindi sapat ang ganda. Nanlaki ang mga mata ni Rosalind at itinuro si Junwoo, hinihiling na magpaliwanag ito. Kung hindi, hindi niya ito tatanggapin. Dahil sina Terence at Remilian mula sa Mystico na Women's Academy. Alam mo ang ibig kong sabihin. Ngumiti si Junwoo ng palihim at tumingin kay Terence. Hindi napigilan ni Terence ang matawa, hindi naman pala kasing seryoso ng lalaking ito ang itsura niya. Pero mukhang hindi naman magiging malungkot ang biyahe kung kasama ang dalawang ito. Sa gilid, namumula ang mukha ni Jaiho. Hindi niya mapigilang sumigaw, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Si Marshall Sister Remilyn lang ang nakakakilala sa taong ito. Wala silang relasyon. Biglang naging kakaiba ang paraan ng kanilang pagtingin kay Jaiho. Ang matinding selos na ito, may kwento pala. Naiintindihan ko, Junwoo, naiintindihan ko talaga ang sinasabi mo. Tumango si Rosalind ng seryoso at sinabing, talagang magkamag-anak sina Terence at Remilian, at may mga taong hindi kontento sa kanilang relasyon. Nako, nakalimutan kong magdala ng merienda. Hindi naintindihan ni na Terence at Jaiho ang ibig sabihin ni Xiaoyan nang sabihin niyang magdadala siya ng merienda. Gayunpaman, naintindihan ni Junwoo ang ibig niyang sabihin at agad nang umiti at sinabing, marami akong dalang merienda. Huwag kang mag-alala, tiyak na magkakaroon ka ng parte mo kapag napanood natin ang palabas. Itinuro ni Rosalind si Junwoo nang may ngiti sa mukha, na parang pinagsisisihan niyang hindi niya ito nakilala kanina. Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak, ang dalawang walang hiya na to. Kaya ililipat niya ang isang maliit na bangkito para umupo sa gilid at manood ng palabas, at kakain pa ng ilang buto ng melon. Nagalit ng husto si Jaiho. Kailan pa siya tinatrato ng ganito sa Women's Academy ng klaseng Mystic sa umaga? Nag-alab ang galit ng young master, at muntik na siyang sumabog. Pero sa sandaling ito, si Jude, na malamig na nakaharap sa kanya sa buong oras, ay nagsabi, tumigil ka na, dapat na tayong umalis. Sunod-sunod na umaalis sa lugar ang iba pang miyembro ng temporary recruitment team. Dapat talaga silang umalis dahil ang mga lumilipad na spirit beast na inihanda sa Yellow Sea area ay maaari lamang sakyan ng isang tao. Kung mahuhuli sila, maaaring wala na silang anumang lumilipad na spirit beast na magagamit. Tara na. Mag-usap tayo pagdating natin sa Ding City Academy. Pinangunahan ni Terence ang daan at naglakad patungo sa mga aerial spirit beast. Natural na sumunod sina Junwoo at Rosalind. Sumunod din si Jude na may malamig na mukha. Natulala si Jaiho. Pwede ba kayong maghintay pa ng kaunti? Kahit papaano ay hayaan ninyo akong ilabas ang galit ko bago umalis. Masasaktan ang katawan mo kung itatago mo pa, hoy. Sa kasamaang palad, casual lamang siyang binati ng mga tao sa harap, at walang pakialam kung sumunod si Jaiho.
Hindi tayo magkaklase. Kung gusto mong maglaro ng magkasama, magkaibigan tayo. Kung ayaw mong maglaro ng magkasama, dadaan lang tayo. Hindi bale. Sa loob lamang ng maikling panahon, nabuo ang isang maliit na grupo ng 5. Sina Terence, Junwoo, at Rosalind ay malinaw na ang tipo ng taong madaling magkasundo, ngunit si Jude ay malamig at hindi aktibong sumasali o tumanggi sa kanila, at kung tungkol naman kay Jaiho. Sa totoo lang, akala ng lahat noong una ay biro lang ang lalaking ito mula sa Women's Academy. Kung hindi kayang ibaba ni Jaiho ang kanyang katayuan at sumama sa kanila, siya nakatadhana na tatanggihan. Hindi naman sa gustong ihiwalay siya ng iba, kundi ang sarili niyang personalidad ang nagtakda ng resulta. Nang makarating ang grupo ni Terence na binubuo ng 5 sa Aerial Spirit Beast, ang iba pang temporary student recruitment teams ay 70 hanggang 80% nang wala, at si Remilien ay nasa ere na. Matapos makakolekta ng 5 maliliit na lumilipad na Spirit Beast, sabay-sabay silang 5 na lumipad at nagtungo sa Ding City Academy. Habang nasa daan, hiniling ni Jaiho na magpahinga sila. Hindi tumutol sina Junwoo at ang iba pa. Napadpad sila sa isang kagubatan. May bukas na espasyo doon, at may maliit na lawa sa gitna. Doon nagtatagpo ang isang maliit na batis. Malinaw ang tubig, at makikita ang ilalim. Napakaangkop nito para sa pamamahinga. Naglakad sina Jaiho at Rosalind sa mga gilid, habang sina Terence at ang dalawa pa ay nakaupo sa tabi ng pool, casual na nagkukwentuhan. Kuya Jude, pareho tayong Jun ang pangalan. Kung may tatawag sa atin na Kuya Jun sa hinaharap, ano sa tingin mo ang dapat nating isagot? Paano kung tawagin kitang Da Jun at ikaw naman na Little Jun? Hindi maaaring manatiling walang ginagawa si Junwoo, kaya sinasadya niyang biruin ang malamig na si Jude. Ako ang Han ng magandang kabayo. Bahagyang pinaikit ni Jude ang kanyang mga mata at casual na sumagot kay Junwoo. Kung ganoon, gwapo talaga ako at peke ka. Nawala ng imek si Terence sa seryosong kalokohan ni Junwoo. Gaano kakulayan na pag-usapan ito? Malamig pa rin ang mukha ni Jude at ayaw niyang makipag-usap kay Junwoo. Humarap si Junwoo kay Terence. Terence, may relasyon ka ba kay Remilien? Kung gayon, ano ang relasyon niya kay Minerva? At ang Melissa na iyon? Hindi ko alam kung sino siya, pero dapat maganda rin siya, di ba? Ano ang relasyon mo sa kanila? Kumaibot ang bibig ni Terence. Nagliliyab ang kaluluwa ni Junwoo na mahilig magchismis, pero bakit niya sinunog ang katawan niya? Bahagyang kumaibot ang mga tainga ni Jude dahil sa lamig. Bagamat medyo nakapikit pa rin ang kanyang mga mata, halata sa kanyang hitsura na interesado rin siyang malaman ang sagot. Napansin ito ng matalas na pandama ni Terence at natawa sa loob-loob niya. Nakakabagot ang lalaking ito, mukhang walang pakialam si Bingbang sa kahit ano pero isa lang itong pag-arte. Lahat sila ay malalapit kong babaeng kaibigan, wala akong hindi masasabi. Kontento ka na ba? Nagkibit balikat si Terence at ngumiti. Sa totoo lang, pagbalik mo, tulungan mo akong bantayan si Melissa. Magkasama silang pumunta ni Minerva mula sa Yellow Sea. Isa rin siyang estudyante ng Morning Star Yellow Class School, kaya walang paraan para hindi siya mapunta sa paaralan ninyo. 6,846. Walang problema, maliit na bagay lang ito, hayaan mo na ako. Agad na tinapik ni Junwoo ang kanyang dibdib at pumalit. Hindi ba't nagtatanong lang ito tungkol sa isang tao? Ano ba ang problema? Kinailangan ni Terence na mag-aral sa Morning Star Mystic Division School. Bukod sa paghahanap kay Melissa, kinailangan din niyang makita si Minerva, pero mas makakabuti kung si Junwoo muna ang kukuha ng impormasyon. Salamat kung gayon. Gagantihan kita pagdating ng panahon. Ngumiti si Terence at ikinuyom ang mga kamay kay Junwoo. Sayang at hindi niya kilala ang ugali ni Jude, o kaya naman ay hindi niya makausap si Nika. Kaya kitang suklian, pero kung gusto mong ibigay sa akin ang katawan mo, hindi ko kayang bayaran. Tumawa si Junwoo at ikinumpas ang kamay, hindi naman seryoso. Sana. Natatawang sabi ni Terence, kung hindi lang siya lubos na maganda, paano ko ibibigay ang sarili ko sa kanya? Sa itsura mo, kung babae ka, pangkaraniwan lang ang ganda mo. Hoy, hoy, hoy.
Pwede mong insultuhan ang ugali ko, pero hindi mo pwedeng insultuhan ang itsura ko. Ang gwapo ko, at kahit ang pangalan ko ay masasabing gwapo lang. Gaano ka ba kabulag para magsabi ng mga ganyan? Naiinip na talaga si Junwoo at nakipag-usap kay Terence. Pagkatapos ng ilang salita, tumalikod si Rosalind at sumali sa usapan. Ngayong may kapareha na si Junwoo, mas lalo siyang natuwa, at nagkakasiyahan na ang dalawa, at pinakawalan na si Terence. Si Terence, na nagsasaya sa kanyang libreng oras, ay tumingin sa paligid at nakaramdam ng mahinang babala na tumataas sa espasyo ng Jade. Ito ay mahina, ngunit lumalakas pa. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Terence nang natural siyang tumayo, pupunta ako roon at titingnan ko, hintayin ninyo ako. Sige, sige. Wala tayong pupuntahan. Nagkakaroon ng masayang kwentuhan si Junwoo kay Rosalind. Matapos niyang ikumpas ang kamay bilang pagsang-ayon, nagpatuloy siya sa pakikipag-usap ng walang katuran kay Rosalind. Pumasok si Terence sa kagubatan ng walang anumang ingay. Ang mga babala sa espasyo ng Jade ay lalong nagiging malinaw, ngunit hindi ito sapat upang magbanta sa buhay ni Terence. Hindi karaniwan ang ganitong antas ng babala noon, marahil ay tumaas ang lakas ni Terence, at naging mas sensitibo ang espasyo ng Jade. Sa anumang kaso, ito ay isang magandang bagay. Anumang panganib na maaaring mahulaan ng maaga ay maaaring ganap na maiwasan o kahit na kontra-atakehin. Senior Ghost, lumabas ka at tumulong. Tingnan mo kung yung natitirang assassin mula sa Hidden Death Sect na naman yun. Kailangang gamitin ni Terence ang space scale skill para mahanap ang mga nakatagong assassin. Kung wala ang tulong ng multo, magiging napakahirap para sa kanya na umasa sa sarili niyang spirit sense. Kailangan mo pa ba akong kumilos para sa napakaliit na bagay na to? Hindi ka pa rin talaga bumuti. Gaya ng dati, ang kakilakilabot na bagay ay unang nagreklamo ng kaunti, pagkatapos ay agad na sumulpat upang tumulong. Senior Ghost, may katuturan ang sinabi mo. Kung gayon, huwag muna nating gamitin ang spatial scale. Pag-uusapan natin yan mamaya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Terence nang itinigil niya ang paggamit ng skill at nagpatuloy sa paglalakad papasok sa kagubatan na parang walang nangyari. Hindi nagsalita ang malademonyo, hinayaan na lang si Terence na magdesisyon. Pagkatapos ng isa pang 12 metro, huminto si Terence. Isang itim na kulay ang kumislap sa kanyang espiritu at lumitaw sa kanyang dibdib. Isa itong mahaba at manipis na itim na palaso. Wala itong ginawang anumang tunog, ngunit singbilis ito ng kidlat. Kung hindi nag-focus si Terence at hindi siya binalaan ng Jade, hindi niya mapapansin ang palaso. Pero handa si Terence para dito, hindi man lang niya sinubukang iwasan ang palaso, nagkunwari na wala siyang oras para gumanti at hinayaan itong tumagos sa kanyang dibdib. Bumulwak ang sariwang dugo, na nagbigay kulay pula sa mga dahon. Habang natamba si Terence, pinilipit niya ang kanyang katawan ng buong lakas, sinusubukang makahanap ng masisilungan. Gayunpaman, ang pangalawang palaso ay sumunod ng malapit sa likuran, muling tumagos sa balikat ni Terence, na nagdulot ng mas maraming dugo. Nasa labis na kaawa-awang kalagayan si Terence, gamulong-gulong siya sa likod ng isang puno gamit ang lahat ng kanyang mga paa at nakahanap ng pansamantalang tagwan. Ang ikatlong palaso ay bahagyang mas makapal kaysa sa unang dalawa. Tumama ito sa puno at sumabog. Ang buong puno ay bumagsak ng may malakas na tunog. Hindi kalayuan, ang tatlong tao sa tabi ng pool ay nagulat. Bigla silang tumayo at tumakbo palapit, gustong makita kung ano ang nangyari. Si Terence naman ay nasa labis na kaawa-awang kalagayan. Kalahati ng kanyang katawan ay duguan, at tila ba nasa bingit na siya ng kamatayan. Isang malabong figure ang lumitaw hindi kalayuan kay Terence. Gustong-gusto ulit nitong pumutok gamit ang pana, pero dahil sa anggulo, hindi nito nataman ang nakamamatay na bahagi. Hindi nakakailanganin ni Junwoo, Rosalind, at ng iba pa ng 2 hanggang 3 segundo para makarating, at para maiwasan ang gulo, hindi nag-atubili ang Archer at pumunta sa tabi ni Terence na parang multo, gustong magpana muli at sabay na kumpirmahin ang pagkamatay ni Terence. Pero ang hindi niya inaasahan ay nang lumitaw siya sa tabi ni Terence, biglang nanlaki ang mga mata ng naghihingalong si Terence, may mapaglarong ngiti sa mukha, at naglabas ng isang attack talisman.
Niloko siya. Nanginig ang puso ng mamamatay tao. Alam niyang may mali. Gusto niyang itago ang kanyang katawan sa dimensional space sa isang iglap. Ito ang kanyang pinakamahusay na life-saving skill at hindi pa siya nabigo noon. Gayunpaman, ngayon lang ang exception. Tila nababalutan ng pinong kaliskis ang espasyo sa paligid ni Terence. Habang nakadikit siya sa posisyon ng assassin, ang espasyo sa paligid niya ay naging lubhang matigas, kaya imposible para sa kanya na makapasok sa dimensional space. Naabutan na rin kita sa wakas. Mag-ingat ka sa paglalakbay. May bahagyang ngiti ng kamatayan sa bibig ni Terence. Pinaandar niya ang isang talisman para sa pag-atake sa Split Realm at itinapat ito sa mamamatay tao. Hindi nakatakas ang mamamatay tao at agad na naging abo, walang natira. Pag-amin. Hindi na kailangan. Kasanayan. Hindi na kailangan. Mga samsam sa digmaan. Hindi na kailangan. Walang kailangan si Terence. Gusto lang niyang mamatay ang mamamatay taong ito na paulit-ulit na nagbabanta sa kanya. Hindi lang pinagbantaan ng walang hiyang ito si Terence, kundi sinubukan din niyang takutin ang mga taong nakapaligid kay Terence. Hindi ko matiis na mabuhay pa ang isang taong tulad niya kahit isang segundo pa. Bata, ang galing mo. Alam mo kung paano gamitin ang mga katangian ng iyong sinaunang espiritu para akitin ang hanggal na mamamatay tao na iyon. Pumuri ang multo, nasiyahan sa pagganap ni Terence. Mukhang magkakaroon ako ng mas maraming oras para pag-aralan ang array daw sa hinaharap. Mapoprotektahan mo ang iyong sarili. Senior Ghost, huwag mo nang isipin ang magpabeya. Hindi ako magiging magalang kapag kailangan kitang hanapin. Maganda ang mood ni Terence, ang pagpatay sa mamamatay tao na ito na parang gangrene na nakakabit sa kanyang mga buto ay nagpagaan sa kanyang pisikal at mental na pakiramdam, at nagliwanag ang kanyang mga iniisip. Nakipagkwentuhan at nakipagtawanan siya ng kaunti sa multo. Dahil sa katangian ng kanyang Yuan spirit body, hindi gaanong napinsala ang mga palaso. Nagkunwari si Terence na tinamaan, at pagkatapos ay gumamit ng dugo ng spirit beast para barilin ang mamamatay tao. Nang biglang lumapit ang assassin mula sa Hidden Death Sect at gustong patayin si Terence, gagamit siya ng talisman na nakakasira ng stage attack at ang epekto ng space scale para patayin si Terence sa isang putok lang. Terence, anong nangyari? Paano nauwi sa ganito ang lugar na ito? Si Junwoo ang unang dumating at nakita niya si Terence na nakatayo roon ng walang sugat at may ngiti sa kanyang labi. Naguguluhan siya. 6,847. Ayos lang ako. May isang baliw na aso na biglang sumugod at gustong kumagat sa akin, pero napatay ko ito sa isang sampal lang. Sa kasamaang palad, gumamit ako ng sobra at wala nang natira. Nagkibit balikat si Terence at casual na nagpaliwanag. Tumingin sina Junwoo at ang dalawa pa kay Terence na may kakaibang ekspresyon, na parang sinasabing, magsisinungaling ka pa, hindi ka namin ibubunyag. Ang mga pagbabago-bago rito ngayon ay malinaw na isang eksena ng labanan na may napakataas na antas. Sa huli, nagkaroon pa nga ng pag-atake sa antas ng yugto ng Sea Rift. Hindi ba dapat maseryosohin mo pa ang pag-imbento para lokohin ang isang bata? Gayunpaman, hindi inisip ni Junwoo at ng iba pa na ang shockwave ay galing kay Terence. Mas malamang na gumamit si Terence ng isang nakapagliligtas buhay na trump card tulad ng isang attack talisman o kung ano paman. Totoo yun, pero hindi ang mga anting-anting para sa pag-atake ang paraan ni Terence para makapagligtas ng buhay. Marami ang ibinigay sa kanya ni Wang Shiqing, at malaki ang kaya niyang gastusin para sa mga iyon. Sige. Kung wala nang iba, bumalik tayo at tingnan kung tapos na si Jaiho. Kung tapos na siya, magpapatuloy na tayo sa ating paglalakbay. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay at naglakad patungo sa pool. Ano sa tingin ninyo ang ginagawa ng lalaking iyon? Mas magulo pa ito kaysa sa isang babae. Hoy, Terence, magsalita ka naman ng malinaw, sa tingin mo ba ay napaka-problema ko ngayon? Hindi na nakatiis si Rosalind at inilagay ang mga kamay sa kanyang balakang habang nakatitig kay Terence. Kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag, dito na natin wawakasan ang ating pagkakaibigan. Hehe. Rosalind, kakakilala pa lang natin at tinatapos mo na ang pagkakaibigan natin. Hindi ba't masyadong minadali iyon?
Tumawa si Terence habang nagsasalita ng walang kabuluhan kay Xiaoyan, ngunit nagtataka siya kung paano nalaman ng assassin na nandito siya. Kakabalik lang nila sa rehiyon ng Golden Class C, at ang Ding City Academy ay hindi pa naaayos ng maaga, ito ay tabla, at sasakay sila sa mga lumilipad na spirit beast papunta sa kanilang destinasyon. Ngunit ang mamamatay tao ay talagang naghihintay kay Terence na lumitaw. Hindi ito tama kahit paano niya isipin. Kung madaling matutukoy ng Hidden Death Sect ang lokasyon ni Terence, hindi talaga makakakain at makakatulog ng mapayapa si Terence. Marahil, kapag nagkaroon siya ng pagkakataon, kailangan talaga niyang sirain ang lungga ng Hidden Death Sect at tuluyang maalis ang mga ito. Nagtawanan at nagkwentuhan ang grupo habang pabalik sila sa lawa. Hindi na nila binanggit ang nangyari sa kagubatan, ngunit nagbago ang tingin ni Junwoo at ng iba pa kay Terence. Tiyak na nagbago na ang kanilang pananaw kay Terence, alam nilang isa itong walang awang lalaking hindi nila kayang saktan, at mas makabubuting makipagkaibigan na lang sa kanya. Nakapagpahinga ka ba ng maayos? Tere na pagkatapos nating magpahinga. Maya-maya, bumalik din si Jaiho. Nang makita niya sila, natural lang na inutusan niya sila, mas mabuting maghanap na lang kayo ng bayan na matutuluyan ngayong gabi. Kung hindi, magiging abala kayo sa ilang. May mga tutol ba kayo? Napataas ang kilay ni Terence, naalala ang sinabi ni Remilien tungkol sa pagiging spoiled child ni Jaiho. Totoo yun, at hindi na kailangang makipagtalo sa isang taong tulad niya. Gayunpaman, sumanghal ang prangka na si Rosalind at sinabing, akala ko isa akong estudyante mula sa pang-umagang Pride Mystic class na Women's Academy, medyo nahihilo na talaga ako. Hindi ito isang banayad na paraan ng pagpapahayag ng kawalang kasiyahan, kundi isang direktang paraan ng pagsasabi kay Jaiho na hindi ito ang ipinagmamalaki ng Mystic Class Women's Academy, at mas mabuting itigil na niya ang kanyang pag-uugali. Lahat ng nandito ay mga piling tao mula sa kani-kanilang mga akademya, at kung hindi ito ang gusto ng publiko, sino ang magmamalasakit sa iyo? Medyo nahihilo rin ako. Bakit hindi tayo magpahinga ng kaunti pa? Mas mahalaga ang kalusugan mo, kaya huwag kang magmadali. Mahusay na nagtulungan sina Junwoo at Rosalind. Ang kanilang mga katawan, na nakatayo lang, ay bahagyang nakahilig at naupo sa malaking bato sa tabi ng pool. Terence, Jun, hindi ka ba komportable? Ngumisi si Jude at hindi siya pinansin. Gayunpaman, ang katotohanang hindi gumalaw ang kanyang katawan habang nakaupo ng tuwid ay sapat na upang ipaliwanag ang problema. Kung gayon, magpahinga muna tayo sandali. Marami pa naman tayong oras, kaya hindi naman talaga natin kailangang magmadali. Tumanggaw si Terence nang nakangiti. Siyempre, hindi niya sasalungatin sina Junwoo at Rosalind, gusto niya ang kanilang mga ugali, at itinuturing na niya silang mga kaibigan. Kakalabanin ng kaibigan niya para sa isang tanggang si Jaiho. Durog na durog ang utak ni Jaiho, pero hindi si Terence. Terence, sinasadya mo akong kalabanan, di ba? Sinasabi ko sa iyo, hindi ka bibigyan ng mukha ng batang Panginoong ito. Kung maglalakas loob kang kalabanan ng batang Panginoong ito, ikaw ang mapapahamak sa huli. Hindi pinansin ni Jaiho sina Rosalind at Junwoo, itinuro ang ilong ni Terence at sumisigaw. Hindi alam ni Terence ang nangyayari, ayaw niya ngang makipagtalo sa kanya, at sinasamantala na siya nito. Si Rosalind ang tumutol, at si Junwoo ang unang sumang-ayon. Kung gusto mong magbago, dapat mong hanapin ang tamang tao, tama ba? Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay at tinapik palayo ang mga daliri ni Jaiho, ayoko kapag may mga taong nakaturo sa ilong ko at nagsasalita. Kung may susunod pa, babuliin ko ang mga daliri mo. Isa itong malinaw na babala. Ayaw makipag-usap ni Terence kay Jaiho, ngunit hindi ibig sabihin noon ay kayanan niyang tiisin ang pang-aasar ni Jaiho. May bahagyang pagbabago sa mga mata ni Rosalind at ng iba pa. Siya at si Junwoo ay tahimik na piniling tumahimik at manood ng palabas. Si Jude naman, dati ay malamig at tahimik ito. Ngayon, hindi na siya gaanong nagsasalita. Hinahanap mo ang kamatayan. Nag-aapoy ang kamay ni Jaiho, at gayon din ang mukha niya. Ang sampal ni Terence sa kamay niya ay hindi naiiba sa isang sampal sa mukha niya. Bago pa niya matapos ang sasabihin niya, ginamit ni Jaiho ang kanyang purong chi at sinampal si Terence.
Kahit hindi niya direktang mapatay si Terence, kahit papaano ay maitomba niya ito sa lupa at mababawi ang mukha nito. Hindi matanda si Jaiho, pero hindi naman masama ang lakas niya. Halos kapantay niya si Jace, at sa lakas ni Terence, madali niya itong madurage. Kaya, lubos na nagtiwala si Jaiho. Pinag-iisipan pa niya kung dapat ba niyang samantalahin ang pagkakataong ito para patayin si Terence at pasukahin si Remilian. Hindi na nakapag-isip pa si Jaiho nang dumapo ang palad ni Terence sa kanya. Nauna siyang dumating kahit nahuli ang paglulunsad. Sa isang malakas at malinaw na sampal, si Jaiho ay napatalsik at nahulog sa gitna ng pool. Kahit mababaw ang swimming pool, at hanggang tuhod lang ang tubig, nasa kaawa-awang kalagayan pa rin si Jaiho nang mahulog siya rito. Terence, papatayin kita. Tumalon si Jaiho mula sa pool, dala ang isang mahabang hanay ng mga patak ng tubig habang sinugod niya si Terence. Gayunpaman, tiningnan siya ni Rosalind at ng iba pa na parang isa siyang tanga. Unang tumama ang sampal ni Terence kay Jaiho, at halos walang purong pagbabago-bago ng chi. Malinaw na ang lakas ng pakikipaglaban ni Terence ay hindi kasing simple ng inaakala. Walang pagkakataong manalo si Jaiho. Masyadong simple ang isip ni Jaiho para sumigaw tungkol sa pagpatay kay Terence sa ganitong oras. Karapat-dapat siyang mamatay. Naku, tanga ka. Pumunta ka na lang sa pinto ko tapos binugbog ka pa. Umiling si Terence nang walang magawa at inabot ang kanyang kamay. 6,848. Tila automatikong dumampi ang braso ni Jaiho sa palad ni Terence. Nakaramdam siya ng isang napakalaking puwersa na nagmumula sa kanyang braso, at ang kanyang katawan sa ere ay hindi mapigil ang bumilis. Tapos, bumaliktad ang mundo kasabay ng isang malakas na kalabog. Napabagsak si Jaiho sa lupa ni Terence, at nabasag ang lupa. Gumamit si Terence ng maraming lakas. Napakunot ang noo ni Junwoo. Kahit hindi siya ang binuhat at inihagis, naiisip pa rin niya ang sakit. Marahil ay nabali na ang mga buto ni Jaiho. Kawawang batang ito, paano siya naging ganoon kabulag? Bukod doon, ang lakas sa pakikipaglaban ni Terence ay lumampas din sa kanilang inaasahan. Sinubukan na nilang palakihin ang tingin kay Terence, pero ngayon napagtanto nila na minamaliit pa rin nila siya ng husto. Para sa kapakanan ng iyong kamatayan, paparusahan lang kita ng kaunti ngayon. Mas mabuting huwag mo na akong guluhin muli, kung hindi ay hindi ito magiging kasing simple ng isang pagkahulog. Nakatayo si Terence sa tabi ni Jaiho, nakatingin sa kanya ng may paghamak, na parang nakatingin ito sa isang langgam sa ilalim ng kanyang mga paa, malamig at walang awa, na parang kaya niya itong durugan anumang oras. Blanko ang mukha ni Jaiho, at ang sakit ay nagmumula sa buong katawan niya. Hindi niya maigalaw kahit isang daliri, at ang lakas ni Terence ay nag-iwan ng isang hindi mabura na anino sa kanyang puso. Sa katunayan, si Jaiho ay hindi naman ganoon ka-vulnerable sa kahit isang suntok. Masyado siyang pinalayaw at pinuprotektahan. Malamang ay hindi siya sumubok ng anumang panganib simula nang magsimula siyang mag-cultivate. Isang disipulong nasa pinakamataas na antas na tanging ang alam lang ay umasa sa mga mapagkukunan at pagsasanay, kahit na isa itong pseudo-perpektong antas, isa pa rin itong basura na maaari lamang takutin ang mas mahihinang kalaban. Napakahina ni Jaiho. Mukhang napakahina lang ng reputasyon ng Mystic Class Women's Academy na siyang pinakamagaling sa umaga. Humarap si Rosalind kay Junwoo at bumulo, sa tingin ko, nasira na ang tapang ng lalaking iyon. Kung hindi niya malalampasan ang hangganang ito, magiging pailay siya sa hinaharap. Oo, hindi malakas ang determinasyon ni Jaiho, at hindi siya makakabangon mula sa kahit kaunting pagsubok. Kung ganoon lang siya kasira, sa tingin mo ba mababaliw ang prinsipal ng Mystic Women's Academy sa umaga? Bumubulong din si Junwoo, at ang dalawa ay napakalapit sa isa't isa. Nakakatawa at nakakainis din ito para kay Terence nang makita niya kung gaano sila katuso. Sa tingin mo ba ay hindi ka maririnig ng iba dahil sa sobrang tahimik mo? Pagkatapos mong maglinang sa antas na ito, sino ba naman ang hindi magkakaroon ng matalas na tainga at matalas na mga mata? Sige, tama na yan para sa inyong dalawa. Tumigil na kayo sa pag-ungol buong araw at umalis na kayo. Inabot ni Terence si Jaiho, na nakaluhod sa lupa, nakabalot sa purong chi.
Pagkatapos ay inihagis niya ito sa isang lumilipad na spirit beast. Aalis na lang siya ng ganoon-ganoon. Hindi ba't sinabi mong gusto mong magpahinga sandali? Ngumisi si Junwoo habang tumatayo. Terence, hindi pa tapos si Jaiho, di ba? Kung gusto niyong magpahinga, magpatuloy na kayo. Aalis muna ako, gawin niyo ang gusto niyo. Nagkibit-balikat si Terence at walang pakialam na sinabi, nagtamo lang ng maliliit na pinsala si Jaiho. Malapit na siyang gumaling. Hindi pa siya matatapos. Maayos sana ang kanyang katawan, ngunit wala siyang pakialam kung masira ang kanyang espiritu. Tere na. Walang saysay ang manatili pa rito. Tapusin na natin ang mga gawain natin sa lalong madaling panahon para makapaglaro na tayo. Tumayo rin si Rosalind at naglakad patungo sa lumilipad na spirit beast. Kapag may sinabi si Terence, natural lang na pipiliin nilang makinig, ito ang sagisag ng pamumuno. Bagamat hindi lumaban si Terence para sa pamumuno, ang iba ay nakumbinsi sa lakas ni Terence at walang malay na sumunod sa kanyang utos. Lumipad pataas sa kalangitan ang 5 lumilipad na spirit beast, at si Jaiho, na casual na isinukan ni Terence, ay bumalik na sa kanyang katinoan. Tahimik siyang uminom ng healing pill at tinitigan si Terence sa harap niya ng may hiya at galit. Gusto sanang tumalikod ni Jaiho at iwan si Terence, para hindi na siya makita pang muli, pero ayaw niya itong gawin. Anong karapatan niyang iwasan si Terence matapos mapahiya ng ganito? Hindi, kailangan niyang maghiganti. Hanggat may pagkakataon siya, papatayin niya si Terence. Naramdaman ni Terence ang galit na mga titig sa likuran niya, pero wala siyang pakialam. Napakaraming tao ang napupuot sa kanya, 4 sa kanila ay mula sa Feiyang College. Sino si Jaiho? Hanggat nanatiling tahimik si Jaiho ng ilang sandali matapos siyang harapin at hindi inistorbo si Terence, makakamit sana ni Terence ang kanyang layunin. Gaya ng inaasahan, mas naging maayos ang ugali ni Jaiho habang papunta. Para bang sumama sa kanila si Judno. Dalawa, at sa wakas ay nagkaroon na ng kaunting kapayapaan at katahimikan si Terence. Pagdating nila sa Ding City Academy, natural lang na may mga tao mula sa academy na lumabas para salubungin sila. Silang 5 ang unang pangkat ng mga recruitment team mula sa Mystic Region na pumunta sa Ding City Academy, kaya mainit silang tinanggap. May iba pang mga pansamantalang pangkat ng mga estudyante na ang unang hintuan ay sa ibang paaralan, at ang kanilang pangalawang hintuan ay sa Ding City School, ngunit malamang napapunta na sa kanilang pangalawang hintuan ang grupo ni Terence sa mga oras na iyon, kaya malamang na hindi nila sila makikilala. Terence, medyo maaga tayo? Hindi pa tapos ang recruitment ng Dingcheng College, kaya magsisimula tayo bukas. Wala tayong gagawin ngayon, gusto mo bang pumunta sa kalapit na bayan? Pagkatapos kumain kasama ang receptionist ng Ding City College, ayaw ni na Junwoo at ng iba pa na magstay sa kanilang bahay, kaya niyaya nila si Terence na lumabas kasama nila. Sawang-sawa na silang lahat sa pananatili sa academy, at bihira lang silang magkaroon ng pagkakataong lumabas, kaya syempre kinailangan nilang mamasyal. Sige na, mauna na kayo, hindi na ako sasama. Ngumiti si Terence at umiling, tinanggihan ang imbitasyon. Hindi naman sa hindi pa siya nakakapunta sa isang bayan sa Yellow Sea dati, pero ganoon na lang talaga. Ano pa ang saysay ng pamimili kung wala siyang babaeng kaibigan? Sige, aalis na kami. Kita tayo mamaya. Kumaway si Junwoo at umalis kasama si Rosalind at ang iba pa. Hindi inakala ni Terence na ang isang malamig na lalaking tulad ni Jude ay gugustuhing sumama sa kanila sa pamimili. Ang pinakagulat na tao ay, syempre, si Jaiho, na sumunod sa kanila nang walang sinasabi. Siguro dahil ayaw sumama ni Terence, kaya sumunod si Jaiho. Hanggat hindi niya kasama si Terence, mas magiging maayos ang pakiramdam niya. Pagkatapos umalis ng lahat, naiwan si Terence mag-isa sa looban. Bigla siyang nakaramdam ng kaunting pagkabagot, kaya lumabas siya ng kanyang tirahan at naglakad-lakad sa paligid ng Ding City College. Sa totoo lang, maganda ang kapaligiran ng Ding City Academy. Bagamat hindi ito kasing laki at kasing engrandi ng mestiko na Ocean Academy, ang mga gusali ay napakaganda, parang isang sinaunang hardin ng China sa sekular na mundo. Iba ang pakiramdam na pumasok. Yo, tingnan mo kung sino ang tinitingnan ko.
Hindi ba't si Terence yan? May ilang taong lumapit, isa sa kanila ay nakaturo kay Terence at tumatawa, nabalitaan kung may ilang exchange students na pupunta sa academy nitong mga nakaraang araw. Hindi ko inaasahan na isa ka sa kanila. Kumunat ang noo ni Terence, kilala niya ang lalaki. 6,849. Ang taong ito ay tila nagngangalang Leonard, at siya ay isang kasuklam-suklam na lalaki na ninakawan ang sarili niyang kasintahan, si Shara, noon. Sa totoo lang, ayaw ni Terence sa mga taong ganito. Napansin na siya ng kanyang espiritu, pero ayaw niya itong pakialaman. Hindi niya inakalang darating ang gago na ito at gugulatin siya. Mga kapatid, halika rito, ipapakilala ko sa inyo itong si Terence, ang dakilang henyo. Nabalitaan kong isa siyang napakatalentadong henyo, pero hindi ko alam kung gaano siya kagaling. Malamang inakala ni Leonard na teritoryo niya ito, at si Terence ay isa lamang exchange student, hindi siya isang banta. Ang pagiging henyo ni Lynn sa ating Ding City College bilang exchange student ay isang malaking tagumpay na. Sa hinaharap kapag pumunta ako sa Mystic Division C, maaari ninyong sundan ang henyo ni Linford. Kung sasabihin ni Leonard na isa siyang henyo, isa siyang henyo. Kahit na isa siyang tanga, magiging henyo pa rin siya sa mga tanga. Dapat makinig ang lahat kay Leonard at sundan ang dakilang henyo na si Lynn sa hinaharap. Nakisali rin sa kasiyahan ng isang estudyante sa tabi ni Leonard, at kinutya rin si Terence. Ayaw ding magpatalo ng ibang mga estudyante, at sinimulan na rin nilang kutsain si Terence. Tumingin si Terence sa grupo ng mga hanggal, masayang palabas, natutuwa. Exchange student. Ano ba yon? Bakit naman iisipin ng tanggang si Leonard na papasok siya sa Ding City Academy bilang exchange student? Dahil iniisip ng lahat na kaya nating sundan ang dakilang henyo na si Linford, bakit hindi muna natin subukan ang kanyang alindog? At least alam mo kung gaano kahenyo si Linford. Pagkatapos ng mahabang panahon, sa wakas ay inihayag ni Leonard ang kanyang tunay na intensyon at handang turuan ng leksyon si Terence. Kayong dalawa, humanap kayo ng gabay mula sa henyong si Linford. Hayaan ninyong ituro niya kung may anumang depekto sa inyong mga pamamaraan sa pakikipaglaban. Gusto niyo bang maging alipors ko? Pasensya na, pero natatakot akong hindi kayo kwalipikado. Napangiti si Terence ng alanganin pagkaraan ng ilang sandali. Hindi ko minamaliit ang sinuman sa inyo. Ang ibig kong sabihin ay basura ang lahat ng tao rito sa paningin ko. Pasensya na, pero hindi ko kailanman tinatanggap ang basura bilang aking mga tauhan. Mayabang. Masyado siyang mayabang. Nag-aalab sa galit ang lahat ng estudyante ng Ding City School matapos silang tawaging basura sa harap ni Terence. Nagtaas sila ng kamay at gustong sumugod para turuan ng leksyon si Terence. Galit na galit si Leonard sa panlabas na anyo, ngunit lihim siyang masaya, hinahanap ni Terence ang kamatayan. Matapos magdulot ng galit sa publiko, nararapat lamang na bugbugin siya hanggang mamatay. Isang simpleng exchange student ang nakasakit na ng damdamin ng napakaraming senior students. Ano pa nga ba ang magagawa niya kung bugbugin siya hanggang mamatay? Hindi kayang parusahan ng batas ang masa, at hindi niya kayang patayin ang lahat ng taong sangkot, di ba? Ngumiti ng malamig si Terence habang nakatingin sa mga tao. Napagdesisyonan na niya na kung susubukan siyang atakihin ng mga ugok na ito, tuturuan niya sila ng leksyon. Bilang miyembro ng recruitment team ng Mystic Division, tiyak na isa siyang taong gustong maging kaibigan ng lahat ng pangunahing akademya. Sino ba naman ang maglalakas loob na saktan siya ng walang dahilan? Kahit hindi tama si Terence, mahahanap pa rin nila siya. Terence, ang lakas ng loob mo. Kung ganoon nga, natatakot akong hindi ka makakatakas ngayon. May matagumpay na ekspresyon sa mukha ni Leonard, at isang mapang uyam ng ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Bibigyan kita ng pagkakataon. Kung mayroon kang mga huling salita, maaari mo munang sabihin ang mga ito. Kung hindi, wala ka ng oras para sabihin ang mga ito kapag matay ka na. Leonard, kung pagod ka ng mabuhay, subukan mo. Huwag mong isipin na kaya kang suportahan ng matandang lalaki mo. Minsan, kahit ang matandang lalaki mo ay hindi kayang tiisin ang gulo na ginagawa mo.
Hindi nagsasalita si Terence ng walang kabuluhang mga karagatang may gintong uri na malalaki na noong mga unang yugto pa lamang ang mga ito. Ang lakas pa lamang ni Terence ay sapat na upang lampasan ang mga karagatang may gintong uri ng walang mga nakatagong amo. Isa lamang itong dingtown, at kung gugustuhin ni Terence, madali niya itong masisira. You, tinakot talaga ng mga tao ang sinabi mo. Sa tingin mo ba matatakot ako, si Leonard? Parang napakalakas mo. Bakit hindi ka gumawa ng paraan? Ang impresyon ni Leonard sa lakas ni Terence ay pareho pa rin noon. Mas malakas na si Terence kaysa sa kanya noon, ngunit pakiramdam niya ay mabilis itong lumaki sa nakalipas na 2 taon. Maaaring hindi na siya mapigilan ni Terence. Isa pa, napakaraming senior citizen mula sa Ding City School, hindi pa kasama ang pambubugbog kay Terence, ang pagpatay sa kanya ay napakadali lang. Leonard, hindi ba't sinabi mong gusto mong subukan ang alindog ng dakilang henyo na si Linford? Tara na at subukan natin. Tingnan natin kung maglalakas loob siyang gumawa ng hakbang. Lumingon ang isa sa mga estudyante ni Leonard, hudyat sa mga kaibigan niya na palibutan si Terence. Sino ba naman ang gugustuhing lumaban kay Terence ng isa-isa kung napakarami nila? Hindi ito isang laban sa arena, kaya syempre, kailangan niya itong gawin ng simple hanggat maaari. Kung masusupol niya ang kanyang kalaban, panalo na siya. Kumislap ang mga mata ni Terence na puno ng intensyong pumatay, parang hindi matatakot ang mga ugok na ito kung hindi niya gagamitin ang buong lakas niya ngayon. Pero agad na pinigilan ni Terence ang kanyang balak pumatay dahil ang kanyang espiritu ay nakatagpo ng isang pamilyar na tao na pumupukaw kay Shara. Tumatakbo palapit si Shara ng mga oras na iyon, at halatang nakita niya ang komprontasyon dito, kaya medyo natarante siya. Talagang nagulat si Terence, hindi niya alam kung bakit pupunta si Shara sa Ding City College. Kung tama ang pagkakatanda niya, dapat ay estudyante ng Donghua Academy si Shara. Tumigil kayo. Huwag kayong gagalaw lahat. Napakabilis ng takbo ni Shara, at sumigaw siya habang tumatakbo. Malapit na sana siya, ngunit natisod siya at natamba kasabay ng isang sigaw ng pagkagulat. Kung mahuhulog siya sa lupa ng ganito, malamang na malapit nang dumampi ang kanyang maganda at maliit na mukha sa lupa. Kung isasaalang-alang pa ang kanyang inertia, malamang na mas magiging miserable ang kanyang kalagayan. Kumislap ang katawan ni Terence at agad siyang lumitaw sa harap ni Shara. Ibinuka niya ang kanyang mga braso at niyakap siya bago ito bumagsak. Ang mga taong hindi nakakaalam ay mag-iisip na ang dalawang magkasintahang muling nagkita pagkatapos ng mahabang panahon ay nagmadaling lumapit sa isa't isa at niyakap ang isa't isa ng buong pagmamahal. Shara, ayos ka lang ba? Sumumpa si Terence na hindi niya ito sinasamantala, ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaiba habang dala ang isa sa 3 diwata ng dagat ng Golden Class. Ayos lang ako. Sabi niya. Namula ang magandang mukha ni Shara, at medyo nautal siya dahil sa kaba. Nang maalala niyang maraming taong nanunood, itinuwid niya ang kanyang likod at lumingon sa Leonard, hindi nang ahas na tumingin kay Terence. Leonard, binubuli mo na naman ako. At si Terence ito, sinasabi ko sa iyo, kung patuloy mo itong gagawin, sasabihin ko sa aking Panginoon. At sa iyong ama. Ang mga salitang ito ay parang matigas sa labas ngunit mahina sa loob, at marahil ito ang pinakamalupit na salitang nasabi ni Shara. Shara, ikaw na B*H. Nang makita niya ang dati niyang kasintahan, gusto niyang kalabanan ang nobyo niya, di ba? Bilisan mo at umalis ka sa daan ko, kung hindi, ako na rin ang bahala sa'yo. Nag-aalab sa galit si Leonard, o marahil sa selos. 6,850. Ipinagtatanggol ng kanyang nobya ang isang tagalabas. Siyempre, mahihiya si Leonard, kahit na wala naman talaga siyang pakialam sa kanyang nobya. Ano? Anong dating kasintahan? Leonard, huwag kang masyadong lumayo. Kasing pula ng dugo ang mukha ni Shara, pero ayaw pa rin niyang umatras at tumayo sa harap ni Terence. Shara, ayos lang ako. Hayaan mo na silang umakyat. Naisip ni Terence, paano ko sila mabibigyan ng leksyon kung hindi mo sila hahayaang sumulpot? Hindi ba't pananakot iyon sa mahihina?
Maliban na lang kung ang mahina ang magkusa na pukawin siya, natural lang para sa kanya na gumanti at turuan siya ng leksyon. Terence, huwag kang mag-alala tungkol dito. Ipagpapatuloy ko ito hanggang sa huli, at ire-report ko ito sa Ding City College. Si Shara ay karaniwang medyo nalilito at cute, ngunit napakatigas ng ulo niya sa mga kritikal na sandali. Ano man ang sabihin ni Terence, hindi siya umatras at gagawin ang lahat para protektahan si Terence. Ano pang hinihintay ninyo? Dali, makipaglaban kayo ng henyo, Linford, at tanungin ninyo siya kung paano maging isang henyo. Sigurado si Leonard na nasa palad niya si Terence ngayon. Habang mas pinoprotektahan ni Shara si Terence, mas nararamdaman niyang may nagawa siya ng apihin si Terence. Pupunta pa rin naman siya sa Mystic Division C, at hindi siya parurusahan ng Ding City Academy para sa isang maliit na exchange student. Natarante si Shara. Nakatayo pa rin siya sa harap ni Terence, ngunit nanginginig ang kanyang katawan. Hindi nakapagsalita si Terence. Siya pa rin ang babaeng natarante nang makaharap niya ang isang kalaban na kasing level niya. Isang babaeng tulad nito ang nanindigan para kay Terence, at magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi siya ginalaw. Shara, umalis ka nga dyan. Wala silang magagawa sa akin. Ngumiti si Terence at tinapik ang balikat ni Shara. Ako na ang bahala sa iba. Manood ka na lang mula sa gilid. Hindi. Hindi tayo pwede, masyadong marami ang tao. Tara na. Labis na kinakabahan si Shara, at hindi niya alam ang gagawin habang nakatingin sa 2 taong papalapit. Naisip ni Terence sa sarili, napakapanik mo na, mabuti pang lumayo ka na. Napakatanga naman ng babaeng to. Sa sandaling ito, 2 figure ang lumitaw sa di kalayuan. Agad na umatras ang 2 estudyanteng papalapit matapos silang makita. Leonard, may paparating na guro mula sa akademya. Hindi maganda kung makita niya tayo. Itinuro ng isa sa kanila ang direksyon ng paparating na tao at bumulong kay Leonard, bakit hindi na lang natin kalimutan iyon ngayon at harapin na lang natin ang batang iyon kapag may pagkakataon tayo sa susunod. Kung tutuusin, hindi naman siya pwedeng tumakas sa Ding City Academy. Ang matuklasan ng Academy pagkatapos ng insidente at ang mahuli ng walang pahintulot ng mga guro ng Academy ay 2 magkaibang bagay. Gaano man ka-arrogant at kalupitan ni Leonard sa Ding City Academy, hindi siya maglalakas loob na gawin ang ganoong bagay. Lalo na sa mahalagang sandaling ito na malapit na silang sumali sa Mystic Division Selection sa dagat, kung madidiskwalipika sila ng Academy dahil dito, hindi talaga sulit iyon. Ang swerte naman ng batang ito. Napa-M si Leonard, ang kanyang mga mata ay napunta kina Terence at Shara. Maganda ang mood ko ngayon, kaya hindi ako makikipagtalo sa iyo. Gayunpaman, hindi ko hahayaang mangyari ito ng ganoon lang. Aayusin ko ang isyu sa iyo mamaya. Pagkatapos niyang magsalita, umiling na lang si Leonard at sinenyasan ang mga taong nasa tabi niya na umalis. Umalis na ang grupo bago pa makalapit ang 2 guro. Malapit na yan. Buti na lang at may mga instructor na dumaan, kung hindi ay magiging abala ang araw na ito. Nakahinga ng maluwag si Shara, at bahagyang namutla ang kanyang mukha. Tinapik niya ang kanyang dibdib at sinabing, Terence, bakit ka nasa Ding City College? Saang kolehiyo ka nag-aaral bilang exchange student? Hindi ako exchange student. May mga bagay lang akong kailangang asikasuhin at pumunta ako sa Ding City Academy ng ilang araw. Ikaw naman, bakit ka pumunta rito? Hindi sinabi ni Terence sa kanya na nandito siya para mag-recruit ng mga estudyante. Malamang nasasali rin si Shara sa selection, at nadama ni Terence na magiging awkward kung sasabihin niya sa kanya ang kanyang pagkakakilanlan. Naiintindihan ko. Mabuti naman yan. Hindi magiging madali para sa mga taong yan na maghanap ng gulo sa'yo. Bahagyang nakahinga ng maluwag si Shara, at sa kanya sinimulang sagutin ang tanong tungkol sa kanyang sarili. Isa akong exchange student mula sa Donghua Academy. Dahil sa tingin ng aking guro ay hindi masyadong matatag ang aking personalidad, kaya ipinadala niya ako sa Ding City Academy para magsanay. Napataas ang kilay ni Terence. May problema nga ang personalidad ni Shara, pero limitado lang iyon sa mga laban. Anong training ang makukuha niya sa Ding City College?
Marahil ay gusto ng Panginoon ni Shara na magkaroon siya ng mas maraming contact kay Leonard upang maituloy nila ang kanilang nakatakdang kasal. Napakamaalalahanin talaga ng iyong Panginoon. Gaano ka nakatagal sa Ding City Academy? Maaaring iba ang ibig sabihin ni Terence sa pagkakaintindi ni Shara, pero ayaw niyang maintindihan ito ng husto ni Shara. Sanay ka na ba sa lugar na ito? Hindi pa ako nagtatagal dito, mga 10 araw na siguro. Sanay na ako rito. Sa totoo lang, medyo magkapareho ang kapaligiran ng Ding City College at ng aming Donghua College, kaya sa tingin ko ayos lang. Ngumiti si Shara, ngunit medyo nadismaya siya. Pero ang mga kaibigan ko ay nasa Donghua Academy. Hindi pa ako gaanong nagkakaroon ng kaibigan simula nang pumunta ako rito, kaya minsan ay naiinip ako. Bakit naman ako magtatanong? Ang ganda mo, ang cute, at ang mabait mo. Dapat maraming tao ang gustong makipagkaibigan sa'yo. Medyo nagulat nga si Terence. Si Shara ay isa sa 3 diwata ng rehiyon ng Yellow Sea, at walang duda na napakapopular niya. Kahit isang araw pa lang siya sa Ding City College, tiyak na magiging sentro siya ng atensyon. Paanong hindi siya magkakaroon ng kaibigan pagkalipas ng 10 araw? Malamang dahil yun sa ugok na si Leonard, di ba? Hindi niya alam kung anong klaseng kalokohan ang nasa isip ni Leonard. Isa sa 3 diwata ng rehiyon ng Yellow Sea ang kanyang mapapangasawa, ngunit hindi niya ito pinahalagahan at tiningnan pa nga siya ng may paghamak. Hindi niya talaga maintindihan. Karaniwan, hindi ba dapat niyang gawin ang lahat ng posibleng paraan para mapasaya si Shara nang sa gayon ay maiuwi niya ang kagandahan sa lalong madaling panahon? Maliban sa katotohanang ayaw ni sa mga babae. Hinimas ni Terence ang kanyang baba, pakiramdam niya ay ngayon lang niya nalaman ang katotohanan. Terence, ang bait mo. Mas gamaan ang pakiramdam ko kapag nakikinig lang ako sa'yo. Nagpakita si Shara ng isang maliwanag na ngiti at inanyayahan siya, ngayong nandito ka na sa Ding City Academy, sa wakas ay mayroon na akong kaibigan na makakausap ko. Bakit hindi tayo mamasyal sa Ding City Town? Gusto sanang pumayag ni Terence, pero hindi niya magawa dahil nasa bayan din ni Ding sina Junwoo at ang iba pa. Kung sasama siya kay Shara ngayon, baka masalubong niya sila. Tinanggihan lang ni Terence ang alok nilang sumama sa kanila, at tila hindi angkop na isama si Shara ngayon. Pero bukas. Kararating ko lang ngayon, kaya gusto kong maglibot-libot sa paaralan. Kung libre ka, pwede ka bang maging tour guide ko? Hindi tinanggihan ni Terence si Shara, pero binago niya ang oras ng pasok bukas. Siyempre, hindi alintana ni Shara. Kasama naman niya si Terence ngayon, kaya wala namang gaanong pinagkaiba kung sa paaralan o sa bayan ng Dingman sila bumisita. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.